So ngayon may i-share tayo ngayon kawalop itong alternator. So alternator ito kawalop. Nag-repair tayo ng alternator kawalop. Sama si Boys Dila. Ayan o. Alternator ito ng Mitsubishi kawalop. So ngayon, alam ko karamihan, ang alam lang ay itong alternator ay yung nagkakarga lang, nagbibigay kuryente. So i-explain ko sa inyo paano ito nagbigay ng kuryente sa sasakyan mga kawalop. So unang-una kawalop, ito ay isang rotor. Ang tawag nito kawalop, rotor. So ang rotor kawalop, may winding dyan. Paikot yan kawalop, ang winding nito. So ang purpose nito kawalop, ito ay nagbibigay ng magnet o magnetic field mga kawalop. So alam naman natin mga kawalop, sa mga hindi pa pala nakakaalam, ang magnetic field kapag nadaanan yung wire ng magnetic field, automatic magbibigay yun ng kuryente. So i-explain ko sa inyo mamaya mga kawalop. So itong rotor, ito ay may dalawang wire dyan kawalop sa dulo. Yan o. May dalawang wire dyan. Ito yung slip ring nya. Dito yun nagkukontak yung carbon brass galing IC. So ito yung dalawang wire. So itong dalawang wire kawalop, pag ito nirekta mo sa positive at saka negative sa baterya, magkaroon niya ng kuryente dito. Tapos magkaroon niya ng magnetic field na tinatawag. So ito yung magnetic field, ito na yung bibigay ng magproduce ng magnet para maibigay itong stator niya kawalop po. Para itong stator magkakaroon ng kuryente. So itong rotor, pag naka-engage yung kuryente dito, ang magnetic field niya dito sa palibot ng dito yung sludge niya kawalop, yung bakal ito, magkakaroon niya ng magnetic field. So pagkakaroon ng magnetic field yan, dito papunta sa stator. So itong stator naman, ito na yung nagbibigay ng kuryente. Ngayon sa may hindi pa nakakaalam, itong alternator ay AC. So ibig sabihin ng AC, alternating current. Kagaya din ito ng sa kuryente ng bahay, ganito. So ang tawag dito sa ating kuryente ng bahay, AC, alternating current. Pag nakabattery na, ibig sabihin niya DC, direct current na mga kawalop. So ngayon, alam na natin na itong alternator bibigay ng magnet para mag-produce itong stator ng kuryente. So dito, proceed naman tayo dito sa kabila kawalop. Itong stator. So ito yung stator kawalop. So galing doon sa rotor, mag-produce ng magnet, ikot yan dito. Siyempre ikot yan yung rotor dito sa gitna ng stator. So itong stator, magkaroon ito ng kuryente. Lalabas ito ng kuryente na AC o alternating current. Hindi pa DC kawalop pa. So AC pa yan ang mag-produce nito. Ngayon may marami yung terminal kawalop. So hindi ko makikita kawalop, no. Ayan o. Ang tawag nito kawalop ay rectifier diode. So ito, kung wala ito kawalop, ang lalabas na kuryente dito AC. So kaya nilagyan ng rectifier diode kawalop o diode para galing AC lalabas dito yung terminal na sa positive, magiging DC. So direct current na siya kawalop. So take note kawalop pa, pag-produce nito ng magnet, siyempre ikot dito, lalabas ng kuryente. Paglabas ng kuryente dyan, nakakaroon niya ng AC. So kung tanong nyo ay magkano yung ilan yung voltahe ilalabas niya, nasa mga 30. Kung walang rectifier diode kawalop, aabot talaga to, papalo ito ng 100 volts o 220 kung malakas yung ikot ng rotor. So depende yung voltahe dito kawalop sa stator sa ikot ng rotor. Kung mabilis yung ikot ng rotor, mas mabilis yung kuryente na ilalabas o malaking kuryente na ilalabas kapag mabilis itong umikot. Ngayon, pag mabilis ang ikot, wala nang controller nan sa kuryente, siyempre sasabog yung battery dahil dito sa diode. Kasi ito yung mag-convert ng DC current from AC current
to DC current. So ngayon walang controller ito. So ang nagko-control ng kuryente dito kuwalop itong rotor. So kailangan ng IC. So ito yung tinatawag na IC kuwalop. Itong bago. So ito yung tawag na IC. So ngayon, ang purpose ito ng IC, ito na yung mag-control ng hulog tuloy. Itong IC kuwalop, ito na yung mag-control dito sa rotor. So hindi ito mag-control dito sa kuryente Yung i-control nito itong rotor na hindi sagad yung kuryente na 12 volts ang papasok dito, kundi nasa mga ano lang kuwalop, tansya ko nasa mga 5 o 6 volts lang o 7 volts. At saka maliit yung amperahe na ipapasok dito kasi pag direct sa 12 volts sagad to, malakas yung kuryente ilalabas nito kuwalop. Kaya kadalasan mag overvoltage siya kapag sira yung IC dahil wala nang nagko-control dito sa rotor kuwalop. Kaya ito nagbibigay ng sa kanila kuwalop, pinaka main talaga. Kung wala ito, sabog yung battery mo. At saka kung wala ito, hindi rin magkakarga yung battery mo. Yung hindi papasok yung kuryente sa baterya. So ito yung IC kuwalop. Hindi to iulitin ko kuwalop, hindi ito nagbibigay kuryente dito nagko-control dito sa labas ng kuryente dito. Ito nagko-control dito sa rotor. So kung lubat yung battery mo, automatic na yan, lakas yung kuryente dito papasok, tapos yung habang nag-revolution ka, automatic tataas yung kuryente. So pansinin nyo yung mga lumang sasakyan mga kuwalop, nasa 12, halimbawa nasa 12 volts o 12.5, 12.8, 12.8. Pag ni-revolution mo, tataas yun, aabot ng 14 o 13 volts mga kuwalop. So dahil yan dito sa rotor kuwalop, pag mabilis ang ikot, mabilis yung malakas yung kuryente na ipapasok dito kuwalop. Ngayon, siyempre nandito yung IC. Kapag mabilis na o fully charge na yung battery kuwalop, ito na may mag-a-adjust. Naka-maintain lang itong IC kuwalop. May limit ito na para hindi, kahit na malakas yung ikot, ang kuryente na ilalabas dito papunta dito is maintain lang, hindi susobra kuwalop. So ito yung gamit ng IC kuwalop. So yan lang mga kuwalop. Sana wag mo yung natun-an ron. So sinsya sa Tagalog kuwalop, hindi ako sanay kuwalop. Bisaya tayo kuwalop. So pinilit ko lang para medyo maintindihan rin ng iba mga kuwalop sa mga baguhan dyan kung bakit nga ba nakakaroon ng kuryente o paano kumakarga yung alternator nagbibigay kuryente kuwalop. So sa susunod na video kuwalop, i-explain ko sa inyo, may technique tayo kapag masiraan kayo ng IC kuwalop. Kasi dati yung sasakyan ko walang IC, kinonvert ko kuwalop, pero maintain pa rin yun kuwalop wala nang IC. So may ginagamit lang ako kuwalop para kumakarga pa rin. So